na nangangailangan ng counseling o paggabay na tinatawag. Tapos, pag sinabi ko din kasing anger management, ganito siya ha, lahat tayo nagagalit. Correct? Yes. Lahat tayo nagagalit. Pero pag sinabi mong anger management issue, ito na yung klase ng galit na hindi na akma o proportion doon sa sitwasyon. So kung nasagi ka lang, pero namaril ka na, okay, at sabihin natin siguro, palagian na lang yung violence o yung sukturang galit ay pinapakita mo, tsaka lang tayo matatawag, tsaka lang natin matatawag yun na anger management issue. But yung regular na galit, natural siya. Okay? So, today, ibibigay ko lang sa inyo yung basics. Pero marami kayong matututunan. Okay? Yun yung promise ko sa inyo. Alright. Paano ba tayo nakakaramdam ng emosyon? Una sa lahat, may emosyon ka ba? Yes. Sigurado ka. Kung makayas ka, pag nakita kita, tinanong kita kung paano ka nakakaramdam ng emosyon, sigurado yung masasagot mo. O, paano ba nakakaramdam ng emosyon? Sa puso. Wala bang magsasabing sa kidney, sa atay, sa talunan ba. Tingnan natin ha. Okay, paano ka nakakaramdam ng emosyon? Sa tingin mo? Abot naman yung range ng mic natin. Paano ka nakakaramdam ng emosyon? Na, ikaw po. Ako pinagalit ako. Yun yung pinanggagalingan, yun yung dahilan. Pero paano mo nakakaramdam ng emosyon? Hindi mo alam. Okay, okay lang yan, okay lang yan. Sino pa? Ayun, si ma'am. Madam, please. Can you stand up para makakuha siya? Paano ka nakakaramdam ng emosyon? Kapag po may namatayan. Oh, kapag namatayan. Pag namatayan, doon ka lang nakakaramdam ng emosyon? Okay, paano? Nalulungkot at saka nalulungkot. Okay, yun yung dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng emosyon, di ba? Pero ang tanong, paano? Ano yung dumadating na lang ba yan sa'yo? In email? Na-download mo? Ayan, may nagtaas ng kamay. Yan, gusto ko yung mga nagtataas ng kamay, tumasagot. At pag malakas ang loob, at pag mali ka, sasampalin ka po, ha? Gawin lang. Siyempre po, sir, pag may balik correction lang. Oh, yes. Siyempre po, yung emotion po kasi, pwedeng nagugulat ka, pwedeng nalulungkot ka, pwedeng masaya. So, depende po sa emotion kasi nasasaktan tayo sa namatayan tayo, may nagkasakit. O yun yung mga klase ng emosyon. Ang tanong ko, paano siya nabubuo? Saan nararamdaman, sir? Pag sinabi mo nararamdaman, ibig sabihin, the emotion that you felt. Ang tanong ko, paano? At sabi, sagot ka, ma'am? Okay lang yun. Okay lang yun. Magbabayad ka lang naman. Sige. Sa naisipan? Sa naisip. Sa naisip. Sige, ma'am. Sa'yo. Pag nabigla ka, reaction mo na yun. Okay? Ang tanong natin is paano dumarating o paano nabubuo ang emosyon. Sabi ni ma'am kanina, it's about what goes into your mind. Kung anong pumapasok sa iyong isipan. At tama yun. Okay, wala akong utak ang puso. Ha? Walang utak ang puso. Mamaya, malalaman niyo pa kung bakit kung minsan, pag nangingibabaw ang emosyon, hindi ka na nakakapag-isip. Okay? Una sa lahat, stimulus. Kailangan mo ng karanasan. Pag sariling karanasan na papasok sa isip mo, tapos, ganun mo siya i-interpret o ganun mo siya bibigyan ng pakahulugan, tapos ano na susunod? Halimbawa, nakapanood ka na nakakatakot. Ano mararamdaman mo? Oh, galing nyo. Natatakot. Pero ang tanong, paano mo ngayon nalalaman na natatakot ka? Dahil nakikita ko. Nasa iisip, tapos nararamdaman mo. Tapos paano mo nararamdaman? Kasi naiisip mo. So doon na lang tayo gagalaw. Oh, pag naisip mo na nakakatakot yung pinapanood mo, sabi mo na nararamdaman mong emosyon ay natatakot ka. Ang tanong, paano mo nalalaman na natatakot ka? Nagbibigay ng signal si brain. O paano anong signal? Na matakot ka. So paano nga nalalaman na natatakot ka? Nararamdaman mo. Paano, anong nararamdaman mo? Sige, tama yun. Yes, ma'am. Ako po kasi pagka gano'n, nire-reaction, kinakabahan. Kinakabahan. So pag kinakabahan ka, ano nangyayari? Natatakot. Ako nagigigil na ako sa'yo. Paulit-ulit tayo para tayo nasa tumbibo, ha? Ano yun?
Nararamdaman mo natatakot ka. So ano yung nararamdaman mo sa katawan mo pag natatakot ka? Nanginginig, very good. Nanginginig, ang lalamig. Yung iba, umiiyak sa reaction. Pinagpapawisan, maaari. No? Ibig sabihin, alam nyo ba, na lahat ng emosyon nararamdaman sa katawan. Lahat ng emosyon walang emosyon na hindi nararamdaman sa katawan. Kaya mo nalalaman natatakot ka kasi bumibilis ang tibok ng puso mo. Okay? Nanlalamig ka o tumataas ang balahibo mo. So nararamdaman siya. Tapos, kung nararamdaman mo natatakot ka, anong sumusunod? Nanginginig, pagkakong ka nanginginig, baka malaria na yan, eh. Napanood mo nakakatakot, sinabi ng katawan mo, uy, natakot ka, nanginginig ka, ano yung sumusunod? Iiyak sa behavior. Correct. Response, behavior, o galit. Tingnan nyo to, ha? Kaya, kung paano tayo nakakabuo ng emosyon, ay merong nag-trigger sa atin. Yun yung pansarili natin karanasan. Tapos sumusunod yung nararamdaman ng ating katawan. So pag nararamdaman ng ating katawan, nag-i-interpret na tayo, kadalasan, hindi sa lahat ng oras, pero kadalasan sumusunod doon ang ating ugali. Okay, tandaan nyo na, ngayon, ang tanong ko, ano ang masamang emosyon? Galit. Ano pa? Takot. Ano pa? Inis. Sobrang tuwa. Ano pa? Ano masamang emosyon? Ano yung negative emotion na yun? Stress is not an emotion. Oh. So, galit, lungkot. Ano pa? Yung alin? Alin naman sobra? Sobrang tuwa. It can be, totoo yun. Pero pag-usapan natin sa susunod yun. Because it has something to do with stress. Okay? Ito po, ha? Mali kayong lahat. Wala na sa mga emosyon. Lahat ng emosyon ay neutral. Ibig sabihin, kaya mo siya nararamdaman dahil yun yung interpretasyon ng utak mo, yun yung nararamdaman mo. Walang masamang emosyon. Kahit po ang magalit ay hindi masama. Okay. Huwag yung tuturuan yung mga anak niya, huwag yung magagalit si Jesus. Tingnan mo, hindi ka pwede magalit, pero si Jesus pwede magalit. Hindi po ganun, ha? Hindi masama ang magalit. Kaya ito nangyayari din sa atin. Relating it to our main topic right now. Kaya din po, maraming perpetrators ang mas tumitindi o mas lumalakas ang loob na gawin yung alam nilang mali is because yung sinasaktan ay hindi umiinig. Kasi kung hindi ka magagalit, paano malalaman ng isang tao na mali ang ginawa mo o umaabuso ka na? Okay? Necessary ang magalit. Kasi parte yan ng pagiging tao. Nagiging mali na lang ang galit, depende sa kung paano siya ipinapahayag. Kasi pwede mo sabihin, galit ako kasi hindi ko gusto yung nagawa mo. Pero hindi ako violente. Okay siya. Pero kung galit ako kasi eto, tapos may kasamang sunto, tadya, at rumolyo ka mula 3rd floor hanggang ground floor, sama mo na yung basement, mali na yun. Nakukuha? Walang maling emosyon. Pangalawa, kapag pinipigilan ng emosyon, may masama siyang epekto sa ating kabuuang kagalingan, sa ating isipan, sa ating damdamin, sa ating katawan, lalong-lalo na. Kapag pinipigilan mo, lalo na yung mga strong emotions tulad ng galit, may epekto po siya sa inyong katawan. Pangatlo, paano mo ngayon makokontrol ang mga matitinding emosyon tulad ng galit? Dapat meron kang kamalayan sa sarili mo at meron kang kakayanan na pamahalaan ng sarili mo. Ibig sabihin, alam kong galit ako. At minsan matindi na ang aking galit, baka makasakit na ako. May kamalayan ka, okay, anong gagawin ko? Lumayo ako. Okay. Pero ang tanong,
bakit lumalabis at nagiging bayolente ang ibang tao o ang perpetrator? Tayo na? Sige ba? Ano yan? Bakit lumalabis? Hindi niya makontrol. As simple as that, hindi niya makontrol ang sarili niya. Aside from hindi niya makontrol, hindi niya kayang pamahalaan ang sarili niya. Okay? Siguro pag nagkaroon ako ng pagkakataon sa inyo, malalaman niyo pa ng mas malalim kung bakit ganon, na kapag ang isang tao, hindi siya marunong kontrolin at hindi siya marunong bigyan ng kamalayan ng kanyang sarili, ay mas nadadala ng emosyon. Pero simple lang, kapag nadala ka ng emosyon mo, ang parte ng utak mo na nag-iisip, humihinto. Kapag nadala ka ng emosyon mo, ang parte ng utak mo, ang prefrontal cortex, ito nasa noo, humihinto siya sa pag-function. So, nangingibabaw ang emosyon na tatabunan ang kakayanan mo na mag-isip ng matino. At ganoon din ang nangyayari sa mga perpetrators. Okay. So, bago natin kasi i-counsel ang isang perpetrator, bago natin lapitan o bago natin i-offer ang sarili natin upang matulungan siya. Kasi, bakit kailangan tulungan? Ganito po ha, and siguro this will also help authority. Kasi, ang problema sa atin, sa services natin, we are client-centric. Hindi natin nakikita ang kabuuan. So, halimbawa, nahuli siya, nadimanda siya, nasintensyahan siya, at bubunuhin niya kung ilang years dahil naging violent siya sa kanyang asawa, pagkatapos, lalaya. Correct. Pero kung wala siyang intervention, babalik at babalik ulit siya. Malaki ang pagkakataon na babalik at babalik siya. Makakakuha ulit siya ng partner at uulitin niya ulit ang kanyang ginawa with the triggers na meron siya. So, hindi napuputol ang cycle of violence. Plus, kung yung anak niya ay naka-witness ng pagbubugbog o pananakit o ng pang-aabuso doon sa kanyang nanay o sa kanyang asawa at hindi binabigyan ng intervention ang bata, pwede niya rin yun gayahin. So it actually takes more than just caudal, the compliance to the law. Kailangan din bigyan ng pansin ang takbo ng pag-iisip at ng behavior ng isang perpetrator. Kasi sa Europe, may 23 bansa na nagbibigay ng counseling para sa mga perpetrators. At malaki ang naging significance sa pagbabago ng mga tao yun. Hindi 100%. Pero malaki ang pagbabago na ginawa. So the next time na meron ulit silang relasyon, malaki din yung pagkakataon na hindi niya nagawin yung pang-aabuso kasi equipped na siya. So sabi mo kahit anong dami ng laws na yan, if we do not put the proper intervention, not just for the clients, but also for the perpetrators, we will always continue to see the cycle of violence rolling and rolling and rolling. Intindihin muna natin ang utak ng perpetrator, ha? Okay lang ba sa inyo? Ano ba tumatak? Una, ang mga adult intimate partner violence o pagbubuka ay nakakabit o may malaking kaugnayan sa karanasan nila nung sila ay bata. So kung lumaki siya sa isang tahanan na nakikita niya na ang kanyang tatay ay binubugbog ang kanyang nanay, eto po kahit na alam niyang hindi yun tama, pero dahil gusto niya, halimbawa, buo ang pamilya ko, para hindi siya umalis sa akin, gagawin ko din ang ginawa ng tatay ko.
Kasi ganun niya nakita na yung nanay niya sumurrender sa tatay niya. O buo pa rin kami. Okay? Ang tawag doon is adverse childhood experience. Ibig sabihin, karanasan na hindi dapat nararanasan ng bata. Kaya kung meron po dito sa inyo o may kakilala kayo dito na ang kanilang hobby ay magbubugan sa harap ng mga anak, nagtatanim kayo ng punla o ng binhi sa utak ng bata na maging violente siya para makuha niya kung ano ang gusto niya. Kahit simple po ang pagmumurahan na. Ecological model, let's pass that. No? Ibig sabihin, walang sinisilang na taong likas sa violente. Malaking factor dito ay natututunan niya sa kanyang environment. Halimbawa, sa batas. Lalo-lalo kung ang batas ng isang bansa ay nakatuon lamang sa lalaki o mas pinapaboran ng lalaki. Yung komunidad niya, lalo-lalo na kung lumaki siya sa isang komunidad o sa isang kultura na mas may say o walang magkakapantay ang lalaki at babae. O pinapahalaga ang violence. Okay? At yung kanyang relasyon, may kinalaman din yun. Ang paghihiwalay ng magulang ay may epekto. Lalo na kung hindi maganda ang kanilang paghihiwalay. Okay? And then yung individual mismo. The genes that the person carries. Okay, so daanan ko lang yan. Kasi diretso tayo dun sa mind of the perpetrator. So, ng mga lalaki sa kanilang asawa. Lumalabas sa National Demographic and Health Survey ng gobyerno na 1 sa 5 babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak. Ayon sa National Anti-Poverty Commission o NAPC, mas mataas ang insidente ng pang-aabuso sa mga babaeng mula sa mahirap na pamilya at mahihirap na rehiyon tulad ng Caraga, Soxargen at Eastern Visayas. Emotional, physical, at psychological violence. Kung dumaranas ka talaga ng matinding kahirapan, ano na yan, lagi kang stress. Yung family, yung stress, wala kang makain. Kaya meron nagkakaroon ng tendency, lalo na meron pa rin mga macho, thinking sa maraming mga kalalakihan. Yung pagkakirli para sa kababaihan. Ayon sa NAPC, hirap din umalis sa mapang-abusong relasyon ang mga babaeng umaasa sa kanilang mga asawa. Mahirap din makakuha ng trabaho sa ganang sitwasyon. Kaya, titiisin na lang. Aminado ang NAPC na malaki ang problema ng kahirapan at konektado rin ito sa karahasan laban sa kababaihan. Kaya importanteng matalakay ito ng gobyerno. Pero kailangan talaga na masolusyonan yung matagal ng problema natin sa kahirapan. Kasi ito ang nagpipiyak, nung economic empowerment ng mga kababaihan. Dagdag pa ni Secretary Maza, maaaring lumapit ang mga kababaihan na abuso sa mga help desk ng barangay o mga women's rights organization upang magsampa ng kaso laban sa kanilang mga kinakasamang nang-aabuso. Christine Sabillo, ABS-CBN News. Okay, ano ang mentalidad ng isang perpetrator? Una sa lahat, may tinatawag siyang cognitive rigidness or bias. Ibig sabihin, ang kanyang isipan o ang konsepto na meron sa kanyang isipan ay masyadong malalim ang pagkakatanim na nahihirapan siyang i-adjust ang kanyang mga paniniwala sa realidad ng buhay niya. Katulad na lang ng halimbawa, kung sinasabi natin ngayon na dapat pantay ang lalaki at babae, para sa kanya, kung lumaki siya sa isang machismo na pamilya, hindi niya tatanggapin yun. Masyadong rigid, masyadong matindi, matigas yung kanyang pagkakahawak doon sa kanyang pag-iisip. No? Baluktot yung konsepto ng pag-iisip.
na gender roles. Ikaw, sa bahay ka lang hindi ka pwede magtrabaho. O ikaw dapat sumunod ka sa akin O ikaw kahit na nakalaylay na hindi mo sa pagod sa pagtatrabaho, pagdating ko dahil ako ang lalaki, dapat pagsisilbihan mo ko. O dapat kung kailan ko gusto, kailan kita kakalapitin, kahit may sakit ka, wala kang gana o dapat sumunod ka sa akin. Kalau pinipoprotesta. Alright? Nakikita ibang gender na mahina. Kaya yung mga perpetrators they would always think of themselves as mas mataas, lalaki. So babae, bakla, tomboy, o ano pa mang gender identity ang nakikita niya, mas mababa kayo. So that gives me the license para i-exercise o ipakita ang aking kapangyarihan kahit na ito ay sa pamamagitan ng violenteng pamamaraan. Okay? Mainitin ang ulo, mapaghiganti, maindi ang pasensya, at madaling magalit. Bakit? Kasi nga, rigid ang kanyang cognitive bias. So kapag may nag-challenge o may sumusubok doon sa kanyang paniniwala, anong nangyayari? Hindi niya yung natatanggap, kaya nagagalit siya. At sa kanya, personal lahat ng issue. Magtanong po kung may kailangan kayong itanong, kung may gusto kayong klaruhin. Kasi ayaw ko na mamaya ko na itatanong. Kapag naisip niyo po, itanong niyo na. At okay lang yan, para mas maging interactive tayo. Okay? May tanong mo ba? Alright. Sige, let's go to the next. Kawalan ng kakayanan, nalutasin yung problema. Ibig sabihin, mahina ang kanyang kapasidad for problem solving. Okay? Kulang yung mental flexibility na tinatawag. Parang yung kanina din, cognitive rigidness. Okay? Hindi niya magawa na tanggapin ang ibang mga paniniwala na nagcha-challenge o sumusubo o pinag-question yung kanyang mga paniniwala. Yan yung tinatawag na all or nothing thinking. Isa yung cognitive trap or thinking trap. Ibig sabihin, automatic sa akin na kapag hindi ito yung isa, ibig sabihin, walang gitna para sa kanya. Dulo-dulo lang. Okay? Masama o mabuti lamang at walang middle ground or moderation para sa kanya. And then, ang klase ng pagpapalaki sa kanya ay militaristic or authoritarian parenting. Gawin mo to, gawin mo yan. Ang salita ko, ang batas sa bahay na to. So, ganun siya lumaki. Hindi siya pwedeng magsabi ng kanyang opinion, ng kanyang nararamdaman. Kaya lumalaki ang isang bata na emotionally suppressed, detached, at repressed. Okay? Lalong-lalo na po kung halimbawa, eto kung kayo siguro may mga guilty dito sa inyo. Kung kayo o ang asawa nyo, pag halimbawa na pa yung batang lalaki, na anak niya, o ako yun. Pasabihin po kayo sinasabi, tumayo ka, para kang bakla, ganyan. Pag ganun po ang ginagawa ninyo, you are teaching that young child, tinuturuan niya ang batang yan na maging emotionally suppressed. So lalaki siya thinking na kahit nasasaktan na siya, hindi ako dapat umiyak kasi lalaki ako. So lalaki siya, detached siya sa emotions niya. Nakukuha po ba? Okay, at again, magtanong if you need to ask or clarify. Okay? Next, ang mga perpetrators kadalasan, hindi sa lahat ng oras, pero kadalasan, mababa ang kumpiyansa sa sarili. Or they have low self-esteem. So every time that they are challenged, defensive po kagad yan. Okay? May kinalaman yan sa stress brain. Kasi pag na-threaten sila, hindi yan nag-iisip. Diretso, defense kagad ako.
mula sa kanilang karanasan, again, sa pagkabata. Kaya alam niyo po, malaking factor ang pagiging magulang. Atin na, ilan na yun? Dalawa. Tapos dalawa na lang. At maraming Tiga-apat tao daw, hindi tiga-apat. dapat naging magulang. Kutsara natin to, 4. Kakulangan sa atensyon o pagkalinga ng magulang. Yung mga bata na lumalaki sa isang household o sa isang tahanan na hindi sila nabibigyan ng pagkalinga, pag-aruga, at kahit pagsasatama, lumalaki nang hindi nila alam kung tama o mali ang kanilang ginagawa. So ang nangyayari, as they grow old, anything that feels good, anuman ang maramdaman nila na okay, kahit hindi tama, gagawin nila. Ang kadalasang problema, hindi nila alam yun. Kaya nga kahit sabihin mo, sino po ang involved sa policy dito? Hindi niyo po ako ang merienda. Tao po ako. Sino ang involved sa policy dito? Ilang beses yung tinanong yung perpetrator kung alam niyang masama ang ginawa niya? Lagi. Tapos ano sagot sa inyo? Oo. Pero next week nandiyan na naman. Exactly. Kasi kahit sabihin mong alam niya, aware siya, pero dahil nakatalim sa kanyang isipan, yung neural pathway sa brain niya is so strong. Kapag hindi siya nagkaroon ng intervention, kahit alam niyang mali, once na na-trigger siya, uulitin niya yun. Kaya kahit ikulong mo yan. Wala eh, nakapidyo ako eh. Gagawin niya ulit. Kasi it's in the neural, it's a strong neural pathway sa utak-utak. Okay? At ang mga perpetrators, passive-aggressive. Anong ibig sabihin ng passive-aggressive? Iba ang sinasabi sa ginagawa. So yan yung tipo na taong tinanong, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Pero deep down inside, kumugulo na ang kanyang loob. So ang papakita ng perpetrator is, okay lang ako, mabuti akong tao. Pero pag silang dalawa na lang ng kanyang asawa, he can turn violent. Wala pa. Naiintindihan mo ba? Baka mamaya pag nagpa-exam ako, mas alam niyo kung ilan yung piraso ng big ng kanin dyan, ha? Hindi naman kanin. Ba't kayo po kung magtatanong, ha? Alright? Sige. Have you ever been slighted instead of direct or situation you secretly lashed out? Maybe you without help or spread some negative gossip, or you might have said a few carefully concealed cutting remarks. If so, you may have fallen into the passive-aggressive trap. Hi, I'm Peter Montoya from Thrive, and I'll be sharing our current thinking on passive aggressiveness, why it's so disempowering, and how to avoid it. And if you're ready to thrive more each week, please support our channel by hitting the subscribe button and notification bell. It's free. We call it the passive aggressiveness trap because it harms us in our relationships more than it resolves. And it's frequently an addictive behavior that spirals into disempowering beliefs and self-defeat. But what is passive aggressiveness? It's any hostile behavior that's hidden or meant to seem neutral. This can include non-threatening or socially acceptable actions such as heavy sighs, praise, comment, or communication. You never ask for that partner, what's wrong? And they angrily respond with, you know what you did. That's passive aggressiveness. The worst thing about passive aggressiveness is it almost never works. It usually hurts your relationships and doesn't get either party what they want. It's a relationship killer. So why do we indulge in it so much? Primarily, it's because we feel disempowered and feel like we don't have a voice. Passive aggressiveness may seem like our only option as it seems easier than direct conflict. But passive aggressiveness is just plain horrible for us. It erodes trust, damages our relationships, and leads to... So, ibinubuhos nila ang kanilang atensyon sa kanilang partner.
later on, i-discuss ko sa inyo ang emotional manipulation na ginagawa ng perpetrator. Pero pansinin nyo, ang isang perpetrator na kapag nakapalakit siya o nakapang-akuso siya ng violente, kinabukasan o maya-maya, ihilutin niya, ihipuin niya yung pananakit niya yun sa pamagitan ng pagiging sweet. Correct? Okay? Kasi sasabihin niya, kaya niya nang nagawa yun ay dahil mahal niya yung asawa. Pangalawa, bunga kasi yan nang wala siyang attachment figure nung bata siya. Kaya actually, ang isang perpetrator, hindi naman yan biglaan. It's a case of nature and nurture. Not nature or nurture, but it's a case of nature and nurture. Okay? Kung nung bata siya, wala siyang natatakbuhan ng matanda na pwedeng magsabi sa kanya na okay lang yung nararamdaman mo, natatakot ka, nagagalit ka, tinuturuan siya ng kung paano siya dapat tumugon sa mga sitwasyon. Lalaki siya o tatanda siya na confused din siya o tuliro siya o naguguluhan siya kung paano siya tutugon sa kanyang emosyon. Romantic obsession. No? Marami din sa mga perpetrators ang kaya ng aabuso is because they have romantic obsession sa kanilang partners. Ilang balita na rin ba ang napanood natin o narinig natin na pinatay niya ang kanyang girlfriend o ang kanyang asawa kasi ito ay nagtatangka makipaghiwalay sa kanya. Noong nakaraan pong Lunes, galing ako sa isang LGU. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo yung teacher na pinatay sa loob ng eskwelahan. Nagbigay po ako ng critical incident stress debriefing para doon sa mga teachers na nakasaksi mismo kung paano sinasaksak yung co-teacher nila. Okay? Asawa niya sumaksak sa kanya. Dahil may iniisip siya, at sabi ng mga co-teachers, hindi naman totoo, may iniisip siya na yung asawa niya ay nagloloko. At nakipag-iwalay na yung asawa niya sa kanya dahil hindi na nakayanin yung kanyang pagdudroga at kanyang ugali. Oh, wait natin kagad ipasa sa droga lang. Hindi yan droga lang. Okay? Maraming factors po yan na tulad ng ipinapakita ko sa inyo. Kasi maaari, mula ng pagkabata niya, ganun din ang nakita niya. So, hindi lang yan droga. Malaki din factor ang pagiging magulang ng kanyang magulang. Okay? Nakikita niyo po ba? Hindi ka patayin yung ilaw dapat.
niya, hindi ko po alam kung susunod ko. Okay? Also, ang isang perpetrator, ang feeling niya, dapat siya lagi ang in control. Okay? Dapat sila yung nasa kapangyarihan, sila yung magkocontrol ng kanilang relasyon. Wala kang say. Or kung may say ka man, usually mali yun. Ako lang ang tama. Right? Kadalasan bunga yan ng extremes na, babalik na naman tayo sa pagmamagulang. Kadalasan bunga yan ng extreme sa pagmamagulang. Kung yung isa ay authoritarian, militaristic, gawin mo to, eto ang salita ko, yun ang batas, wala kang ibang gagawin, ang susundin ko di ako lang. Sa kabilang banda, yung mga magulang na walang pakialam sa kanilang mga anak. So you see, hindi lang yung tungkol sa droga o hindi tungkol sa kahirapan, malaking factor po ang pagiging magulang sa isang anak kung paano siya lumalaki. Trabaho, relasyon, kaibigan, pera at iba pa ay kinokontrol. Kaya nga, may tinatawag din tayong economic abuse. Na kapag ikaw hindi kanya binibigyan ng pera o eto na ang binibigyan at wala kang karapatan na hawakan o magkaroon ng sariling desisyon doon sa finances ninyo o magkaroon ng trabaho upang may sarili kang source ng income, that is also an economic abuse. So ginagamit ngayon yung paninigil na yon para hindi ka makaalis sa poder niya. So, kung nandiyan na realize, sasabihin, pag umalis ka, eto po, kaya nahihirapan ng ibang mga kababaihan na umalis sa isang mapang-abusong relasyon, ay dahil sasabihin, pag umalis ka, wala kang trabaho, lahat kayo ng anak ko magugutom. Panahon, to gain control. So, ang isang babae naman, dahil umaasa lang siya sa kanyang asawa, umaasa lang sa kanyang asawa kung ano ang finances na ibigay sa kanya, susurrender siya. Again, may kinalaman po yun doon sa emotional brain ng utak ng tao. No. So pag napagnibabawan na siya ng takot, hindi na siya makakapag-isip ng tama. Commercial tayo. Halimbawa, sa Bausi, sa barangay, may binugbog na babae. Pinag-aharap niyo ba sila? Hindi. Okay, that's very good. Hindi dapat pinag-aharap yan, ha? Kasi the mere presence no perpetrator, automatic ang stress drain niya. Hindi na yan mag-iisip. So kung ano man ang sabihin ng perpetrator na ganito, ganyan, oo na lang yan. Pero unfortunately, hindi lahat ng barangay alam yan, ha? Yung ibang barangay pag-aharapin pa, tapos tutoksuhin pa, ikaw naman, linalambing ka pala. Totoo yan. Nangyayari yan. Yes. Sabihin niya. O sige na, kiss na kayo. That's even the worst. Kaya maraming mga barangay ang kailangan laging i-brief, i-orient. Kasi ang problema din, kapag na-orient mo na yung mga tao sa barangay, magpapalitan na naman. Kasi hindi feel. Nakukuha po ba? Yes. Maliwanag ba? Maliwanag. Hindi sa malabo. Okay, magtanong kung may kailangan itanong. Kung may kailangan liwanagin. Okay? Again, isa pa, is the frustration na nararamdaman. Kapag frustrated, ewan ko kung napanood po niyo yung news ng isang araw, yung tatay na pinagsusuntok yung 2 taong gulang na anak niya. Doon niya inilabas yung galit niya kasi nag-away sila mag-asawa.
So, bukol-bukol yung mukha ng bata. Sa Divisoria yun. Okay? Naglalabas ng kanyang galit at buod sa tao na kanilang kinokontrol. So, halimbawa, mainit ang ulo niya galing sa trabaho, tapos etong asawa niya, hindi niya nagustuhan yung luto na ulam o kung ano pa man, sa kanya ilalabas ang galit. So not necessarily dahil galit siya sa asawa niya o may ginawa mali ang asawa niya, pero again, dahil emotionally hindi siya mature at hindi siya marunong maglabas ng kanyang saloobin, ilinilipat niya yung kanyang nararamdaman sa iba. At sino yung ibang yun? Yung pinakamahina na sa tingin niya. The most vulnerable. Di yung asawang binubuko. Okay? Kawalan ng kakayahan na maipahayag yung kanilang nararamdaman. Lalong-lalo na nung sila ay bata pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong anak o ako, kung umiyak yan, huwag nyo sasabihin, bawal umiyak, hindi yan umiyak. Hindi po yan ginagawa. Kasi tinuturuan mo yung bata na hindi magkakonekta sa kanyang nararamdaman. Okay? Anger management issue. Sabi ko nga po, pag sinabi kong may anger management issue ka, ibig sabihin, yung galit mo ay hindi mo na kontrolado. Nagiging kang violente, mapanakit, nakakapanira. At paulit-ulit siya. At tumitindi kadalasan. So kapag ganun yung level ng pagpapahayag mo ng iyong galit, doon na natin siya masasabing anger management. Pero, kung regular na nagagalit na at kung minsan, lumalagpas doon sa proportion ng galit na dapat, kung minsan normal pa yun. Okay? Tinatanggap pa natin na nasa normal sphere pa siya. Pero once na nag-crossover na siya dahil hindi na proportion doon sa sitwasyon, labis-labis na ang kanyang ginagawa, then that's when we call it an anger management issue. Okay? So, please, ask questions po. Kung may gusto kayo itanong. Kasi susunod na tayo dito. No? Ano yung mga pangmamanipula na ginagawa ng isang perpetrator? May tanong po ba? Pag may tanong, may 1,000 pesos. May tanong po ba? Wala po. Malinaw po? Malinaw. Okay. Ngayon, sabi ko nga, ang isang perpetrator, mababa ang kanyang emotional intelligence o ang pamamahala niya ng kanyang sariling emosyon. Kaya ginagamit niya din itong emosyon na to upang manipulahin ang ibang tao upang sumunod sa kanya. Okay. Number 1 na po dyan, yung tinatawag na gaslighting. Popular ito ngayon, hindi ba? Gaslighting. Pero maraming tao, parang nonchalant din, at saka kung ano, na ginagamit ng terminolohiya na hindi naman talaga alam kung anong ibig sabihin. Pag sinabi mong gaslighting, iniisang tabi yung karanasan mo at sasabihin niya, hindi totoo yung naranasan mo. Hanggang sa punto na ikaw, pagdududahan mo na ba, oo nga no, baka umaarte lang ako. Oo nga no, baka masyado lang ako sensitibo. Oo nga no, baka malikmata lang ako. So, halimbawa, ang perpetrator at ang kanyang survivor victim ay nandyan at nagdidiskusyon na sila. Tapos sabi, ikaw kasi, hindi naman totoo yung sinasabi mo, ganito, ganyan, ganyan. Hanggang sa punto na, oo nga, mali ako. So that is emotional manipulation. Kapag ganyan na ang tema ng inyong pag-uusap, minamanipula ka na ng kausap mo upang tanggapin mo na siya ang tama, mali. Ikaw. Okay? Ano pa yung isang emotional manipulation na ginagamit ng perpetrator? Silent treatment. Silent treatment, simple lang. Hindi siya kikibo, hindi siya makikipag-usap hanggang sa makonsensya ka at gawin mo kung ano ang gusto niyang gawin mo kahit na alam mong mali.
So hindi kita papansinin, bahala ka sa buhay mo hanggang hindi ka surrender sa gusto ko. That is emotional manipulation. Ayun na kanya-kanya yung asawa ko. Nakikita ko na yung mga chismisan nyo dyan sa likod. Okay? Ang biktima ay pinaniniwala na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. So kahit hindi mo kasalanan at klarado sa utak mo na hindi mo kasalanan, pero dahil hindi kanya pinapansin, susurrender ka na lang. So ibig sabihin, you are manipulated na. Silent treatment ang tawag dyan. Kayo din po, ginagawa nyo yan sa inyong mga anak. So pag ginawa nyo yan sa anak ninyo as a form of punishment, matututunan din nila yan at gagawin din nila sa kanilang magiging mga anak o karelasyon. Ibon katawa. Okay? Flattery. Anong ibig sabihin? That is an emotional manipulation of a perpetrator. Maraming kwento in which nung nagliligaw pa lang, talagang ang feeling mo, Miss Universe ka. Kahit sa Miss Barangay, hindi ka pumasa. Pero para sa kanya, 10 ang corona mo, patong-patong. Pero pag kayo na lang, at na-secure ka na niya, at alam niyang kontrolado ka na niya, doon po na lumalabas sa kanya ugali. Pero pag nasaktan ka niya na ulit, no? Nasaktan ka na niya ulit, para makapawi siya sa'yo at na-realize niya na mali siya, gagawin niya ulit yun. Ipa-flatter ka niya ulit. Hanggang sa maramdaman mo, yung sinasabi niya, oo nga, no, kaya niya lang naman sinarado yung 2 mata ko kasi mahal niya ako. Diba? Nasa corona mo, hindi na yung corona pang sagala. Bukol na. Okay? Alam ng manipulator na sila ay nagmamalabis at ang kanilang layunin sa likod ng kanyang pagbibigay papuri ay makontrol ka. That is flattery. Marami pa po yan ang ginagawa, pero pinili ko na yung talagang very, very obvious. Tapos yung guilt tripping na tinatawag. Okay? Ano ang guilt tripping? Para din siyang silent treatment. Ang intensyon ay pakonsensyahin ka, no? Para sumang-ayon ka sa kanila. So, papag-guilty ka niya. At pag naramdaman mo ng guilty ka, okay, susunod ka sa kanyang kagustuhan. Isa pa dito, isusumbat na sa'yo kung ano ang mga ipinagpalit niya para lang sa'yo. Dapat nga, papakasalan ko, mas maganda sa'yo eh. Pero pinili kita. Dapat yan, kung pinili ko yung isa, ang ganda sana ng buhay ko eh. Pero dahil mahal kita, ikaw ang pinili ko. So ikaw naman, tuwa ka naririnig na gano'n habang dumatalo yung dugo mo. Dahil ba, kulang ka na kasi ng ngipin. Okay? Ipinaparamdam ng perpetrator na may utang na loob ka sa kanya. So you feel guilty about it. Emotional manipulation. Paglalaroan niya yung damdamin mo. At alam niyo ba na kahit alam niyang mali, gagawin niya pa rin yan. Kasi kahit ang mga psychopath, may empathy. May empathy yan. Pero ang wala sa kanila is to care for the other. Si Annalyn pa nagtanong na. Again, magtanong ha? Kung may gusto itanong. And then finally, love bombing.
Ano itong love bombing? Bumbahin ka ng pagmamahal. Okay? Okay na. Layunin ng perpetrator, manipulahin ang damdamin ng isang tao upang mabilis siyang mahulog sa relasyon. Okay? Ibig sabihin ng love bombing, bubuo sa kanya ng regalo, ng papuri, ng pagmamahal. Okay? Tapos, bandang huli, isusubad na yun sa'yo. Yes. That's emotional manipulation. Alam niyo ba din kung ano ang dahilan kung bakit mababa ang reporting ng violence sa upper class? Isa doon is takot sila doon sa exposure. Pero isa din doon is yung the material consideration. Okay? Ang ganitong manipulator ay may kahirapang mabago ang kanilang ugali at nangangailangan ng isang profesional. So, hindi na siya pwede na nung kinasal kami, akala ko kasi mababago ko siya. Hindi ka Diyos. Hindi ka professional na, unless you're really a professional psychologist or walang ganon. At sa isang tao na magiging violente, tapos bubuhusan ka ng regalo pagkatapos, para lang mawala yung burden, yung guilt niya dahil sinaktan ka, yan yung mga tipo na tao na nangangailangan ng matinding intervention. So, hindi na siya kaya ni mag-pray over. Kailangan daw silya electric. Hindi na siya kaya pagtirig ng kandila. Silya electric ka na agad. Subukan yung itim. 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 Itim na kandila. Hindi kumasok ko yung liwanag. Okay? So, ganun po siya ha. Ang utak o ang takbo ng pag-iisip ng isang perpetrator ay komplikado. Komplikado siya. Kaya when you handle cases of vowsy, hindi lang natin tinitingnan yung codal compliance. But we also look at the psychosocial aspect. Tapos pag sinubukan nyo din pong mag-counseling, bigyan mo lang kayo ng very thin level of understanding of what counseling is. Ang counseling po ay hindi isang gawain na ang purpose ay baguhin yung tao. Hindi nyo yan magagawa sa isang upuan lang. Okay? Kasi kadalasan, lalo-lalo na kung malalim na ang ugat ng pagiging violente ng taong yun, nangangailangan na yan ng CBT na tinatawag. Cognitive Behavioral Therapy na tumatagal ng 23 to 24 sessions. Ang counseling po ay simpleng pakikinig. Hindi mo kailangan magbigay ng advice, hindi mo kailangan magbigay ng prescription dahil hindi ka naman gagawa niyan. Hindi kailangan na mag-sermon ka. Ang kailangan mo lang ay pakinggan muna siya. Yes po, kahit ang perpetrators ay nangangailangan din ng counseling. Kasi sabi ko nga, kung hindi sila bibigyan ng counseling or ng intervention, ang kanilang pag-uugali ay tutuloy-tuloy lang every time na sila ay magkakaroon ng triggers. So kahit hiniwalay mo siya doon sa asawa niya binubugbog at sa pamilya niya, pag nagkaroon ulit siya ng relasyon, most likely, hindi naman 100%, pero most likely, kung ano ang ginagawa niya at kung ano ang trigger niya doon sa una, yun din ang trigger niya sa pangalawa o madadagdagan pa. Tama, di ba? Ginawa niya sa una. Gawin niya sa pangalawa. Ang galit ng isang perpetrator ay hindi dahil hindi masarap ang ulam ng asawa, maiingay ang mga bata,
o nagsisero siya, may mas malalim at mas malawak pa kong ugat ang pinanggagalingan ng pag-iisip ng isang perpetrator. And sadly, yun yung nakakalimutan o hindi nabibigyan ng pansin. Kasi una sa lahat, kulang tayo ng mental health workers. Na dapat 1:10,000, pero ngayon 0.5 to 100,000 na Pilipino. Dagdag ko pa dyan, yung pag-handle ng mga agencies or organization na hindi tama. At habang umuusad ang panahon, ang usapin ng pang-abuso o ng domestic violence ay mas lumalawak. Kasi kung dati, ang tingin ng mga tao sa domestic violence o pang-abuso ay physical lamang, ngayon mas malawak na siya. You have the economic, you have the verbal, you have the emotional. Marami siya. Saan siya magsiya? Sa likod mo si Alvin. Okay? Unfortunately, ito lang po kasi yung oras natin, no? At ayaw ko naman i-hold kayo hanggang 10 o'clock na gabi kasi ko may gagawin pa kayo. No? Pero bago tayo magbigay ng counseling, bago tayo magbigay ng ating kamay sa pagtulong doon sa mga tao at sa mga perpetrators, importante na alam natin kung ano tumatakbo sa kanilang pag-iisip. Hindi pa po natin tinatouch dito the probability or the possibility na may ibang mental illness din ng isang tao. Kasi ibang usapin na rin yun kung may mental illness na siya or may disorder na siya. Ibang usapin yun. So kapag tinitingnan mo yan, kapag scrutinize mo, mas nagiging komplikado. Pero let's not lose hope. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi habang iniintindi natin yan at dumalawak ang ating kaalaman, natututo din tayo humanap ng pamamaraan kung paano to, kung hindi man mapigilan o hindi man masolusyonan ng permanente, malapatan ng pinakamadaling pamamaraan upang pansamantalang mapigilan. Okay? Maraming salamat po. Ang question po, please ask. Bigay ko 1K. Ang ganda din na magkaroon kayo ng module na ibigay sa inyo, yung counseling. Kasi pwede yung maibigay doon sa mga perpetrators, pwede yung maibigay sa mga biktima. Pareho. Pwede yung maibigay sa perpetrator, pwede yung maibigay doon sa victim survivors. At pwede yung di ba i-apply sa mga personal din yung mga buhay. Hingi din tayo. Hingi tayo. Meron pa po ba? Hihingi tayo ng ganyan. Yes, ma'am. Sige po. Yes, ma'am. Meron po pa Sige, nilapit ko po ang microphone kasi nanginay po si Mami. Natawa po. Meron po sila. Ngayon siguro yung lalaki. Mabilis naman po yung lalaki. So, hindi siya mabahir. Paglalasing na